tadhana. Maaari din ito makuha mula sa isang aksidente na ang tinamaan ng buka. At pwede rin kombinasyon sa sakit ng diabetes. Masarap, wala ka masyadong napapansin kundi panlalabi ng paningin. Kaya akala mo, ano lang kailangan mo lang ng eyeglasses. Yung gano'n. Walang pain. Kasi ang lens ng ating mata, wala yung pain fiber. So, it's all about panlalabi ng paningin. Ang espresso, may kaya para makita sa hydration at kakarata. Number one, ang palakas na talagang makakapag-dress ng eyeglass natin is yung UV light. Para maiwasan, mag-wear kayo ng proper sunglasses. Ingat sa pagkain din. Pati alcohol at saka sigarilyo. Kasi yung mga na-emit dyan o yung mga iniinom natin, meron niyang effect din sa metabolism ng ating katawan. At yan po ang Pinoy MD latest updates. Tandaan ba sa usapin pang kalusugan? Dapat alerto at updated ka. Back to our video question. Doc Jean, may gumot daw ba sa ingrown? Question naman yan na pinadala ni Ken Pasadas. Kapag merong ingrown ang isang tao, yung lymph plate na tinatawag, actually it's pressing on yung dun sa laman, no? Or dun sa dental nerve death. So, nagkakaroon ngayon ng swelling, no? Dahil sa titusok na ito. And of course, sometimes, nagkakaroon ng infection. No? So, usually when patients come to us na yung ingrown areas natin namamagaan at infected. So, what we do is we give mga anti-inflammatories or animals or mga ibuprofens or NSAIDs na tinatawag. And of course, we give them antibiotics. And then pagkatapos ng pagpumuka na yun, then we can actually remove, no, those mga tinatawag ng mga ingrown nails. No? So we can remove them by nail avulsion, tinatawag. That's a minor surgical procedure, no? Using lang a local anesthesia. No? So we can remove them. And of course, ito yung ng bago, iiwasan mo na yun na masyado mong ipipin yung mga kupon. No? You will actually allow the nails to grow a little bit na medyo mag-hang ka, no? Hindi sobrang sagad, para merong space na between the layers and of course dun sa lapad. No? So dapat, no, iwasan na natin yung sobrang pagkukot ng ating nails and iwasan na natin yung mga sikip na sapatos. Sa Pilipinas, ang bus po ang isa sa pangunahing mode of transportation ng ating mga kabayan. Pero sa paano, dapat na mag-aatid sa iyo ang ligtas, isa pa na magiging ligtas na iyong kapahamakan. Isa si Elmer sa mga pasahero ng bus. Pauwi siyang Tacloban. Tuwing umuwi po akong Tacloban, lagi po ako nagbabas kasi mas mura po kaysa sa aeroplano. Noong ganitong taon, ang isang naglalagad-lag na peligro ang kinaharap ni Elmer at ng iba pang mga pasahero. Ang sinasakyan ng bus, bigla nila ng huminto, umuso, at nagbiyak. Kwento ni Elmer, napansin na raw niya at ang mga kapwa pasahero na nangangamoy usok na sa loob ng bus. Kaya agad nila itong idinaalam sa driver. Medyo malakas na po yung usok sa kapot. Hininto yung bus, tapos nagsibabaan na yung tao hanggang sa nakaraan kasi takot na po baka daw sumabog yung bus. Yung nasa parting vehicle na kami, bali nararamdaman ko na po talaga na kabagal-bagal yung sasakyan. Habang nagbibiyahe po kami, may naamoy na po kami yung aming sunog po. Yung kanya yung sinasakyan talaga kami po. Pero ang driver daw, nagpibig-balikat lang at nagpatuloy pa na pagdamanero. Pagdating namin sa Quezon, sa Matmo po, hindi na po pinaya yung Matmo. Bigla na lang po sa Manila. Dito na daw nagkagawa at nagpatuloy ng mga pasahero para makalabas sa nasusunod na bus. Nagparit na po kami. Kanya-kanya na po kami labas. Pinagkakamalayo po. Dahil naroon sa takot at nervyos, natutulong sumabog ang kanilang sinasakyan. Ang mga pasahero, kanya-kanya takbo na para sa ang loob ng susunod na
oras na yun, hindi ko na po inisip yung mga gamit namin. Yung gamit ko. Kasi sarili ko po ang niligtas ko po. Hindi na talaga si Pwede po pala yung the presence mo, recognition. Electrical connection, no? At probably, ang nearby sa masculine materials ay nadamay na po. Kaya doon na lang yung Sa mga ganitong sitwasyon, mainam na kapag sinabi na agad sa bus. Unang muna ay exit tayo sa sasakyan. Kaya natin at nakikita natin